Di ba sa atin yung ganyang itsura ng langit mga 6:30 PM? Dito tingnan nyo, 9 o'clock. Ay, naririnig natin may nagdadasal na. Bakit umalis ka agad? Kailangan kita! Kailangan kita! Next naman, isa pa tong sikat na scam na to, ang Istanbul Card Helper Scam na tinatawag. Ay, Van, ang mga pusa ba dyan sa Istanbul ay vaccinated? Ito, Arasta Ottoman Costume. Punta kayo dyan guys pagka nandito kayo sa Sultanahmet. Ito guys, so Turgut. Ito yung mga offerings nila dito. Dito po sa Turkey, affordable siya kumpara sa mga other countries na napuntahan natin dito sa Europe. Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon po, dito sa vlog na to, gagawin natin yung ginawa natin sa mga previous trips natin. Maglalakad tayo ngayon ng gabi. So parang ang gagawin natin, Istanbul at night, ganyan. And aside from that, gusto ko ding i-share sa inyo yung first impressions natin sa Istanbul. And also, kung ano yung mga common scams na dapat nyong iwasan. So kasi, nung nag-travel tayo dito, before going here, syempre nagre-research tayo kung ano yung mga dapat iwasan, ganyan. And so far, hindi siya sa atin nangyayari. Thank you Lord. Huwag naman sana mangyari kahit malapit naman na tayong umalis dito sa Istanbul. So gusto kong sabihin sa inyo para maiwasan nyo din. And I know naman, if ever kung pupunta po kayo sa Istanbul, nagre-research kayo, no? So dagdag lang to sa mga mari-research nyo pa, okay? So time check, it's already 7:58 po ng gabi. And tingnan niyo itsura dito ng 7:58. Meron pa siyang araw talaga. Sakto, magdi-dinner tayo. Then after natin mag-dinner, for sure, nakabagsak na yung araw. So, ang sunset po kasi dito sa Istanbul ay 8:36. Ayan, 8:36 ng gabi siya. So, 26 degrees Celsius po ngayon. Temperature check na din. Bali guys, nagche-check tayo ngayon ng kakainan dito sa area natin. Napakadami niya actually, tabi-tabi. And so far kasi, yung Iskender, yun yung gusto kong kainin natin. Ito, nag-offer tong Seafront Lounge. Malapit lang to sa atin. Maganda daw yung view din. Ayun, ang ganyan yung mga view na binibigay. And ito yung gusto kong makita kapag kagabi. Ay, naklik. Ano ba yan? So, ayan. Ganyang vibe. Tapos, ito ding The Ottoman's Kitchen. So, madami din siyang magandang reviews. O, tignan nyo. 8,903. Ayan siya. Parang ganito kinain natin. Tapos, ito ding Tour Doner Kebab. Ito naman yung nakita din natin. Ang hirap mag-decide. Ang daming magagandang reviews. Yun na nga guys. Saan ba tayo? Iniisip ko pa din kasi hanggang ngayon kung doon ba tayo sa mahal na maganda o doon sa mura. Yun minsan, ewan ko kung ako lang yung ganito ha. Struggle ko to kapag ka first time sa isang lugar. Hindi ko alam kung ano yung pipiliin talaga. Ayan na guys. So, ngayon po ay time check. 8 PM na. Pero ito pa itsura 8:05. Grabe, may araw pa. Dito yung sikat na restaurant na may magandang view sa taas dyan. Pero wag na muna tayo doon, I think. Doon na muna tayo sa Turbatub. Tingnan nyo guys, yung area ng hotel natin. Napakadami mga restaurants. Alam nyo yun, super daming restaurants na nakapaligid na nga sa atin. Hirap na hirap pa tayo maghanap. Pero kasi ang mamahal dyan. Alam nyo yun. Ang mamahal dyan. Alam nyo, share ko lang din. Nainlove tayo guys sa Turkish tea. Ang sarap. Ngayon, sa normal na lang tayo mangyayari. Wala nang parang ocean view, sea view, ganun. Diba? Ganda naman ang mga dito, shop talaga. Kapag kagabi talaga, makikita mo yung mga ilaw, nag-iiba-ibang level. Ayun parang ganyan guys yung sinasabi ko. Tignan nyo to Meron na siyang mga rooftop restaurant dyan. Parang ganyan nga sana yung gusto kong gawin natin. Pero kasi mahal. Mahal yung ganyan. Dito ko nga sana tayong gustong kumain sa Tour Doner. Ay, may pusa. Hello, Ningning. Hi. Diba? May pusa lang, na-attract na tayo agad. Teka. Punta muna tayo doon ulit sa Sultanahmet area. So, yung mismong main, guys, dito, madaming tao dito. So, I think, mas okay. Doon na tayo sa madaming tao. Huwag na tayo magduda-duda pa. Doon tayo sa may magandang crowd. You ready? Yan. Thank you very much. Teka, check natin. Asan ba dito? Ang orderin kasi natin, Iskender. Ito. 1,190. Okay, sige. Iskender ang ordering kasi natin So, 1,190 para matikman natin ang Turkish food na yan. Actually, ang sarap din ng ito Fried egg with roasted beef. 970 na agad yun.
Sa mga susunod naman, ito naman tayo, freshly baked pitas. Diba? Ang pangalan nito, Turgut. Turgut Kebab Restaurant. Thank you. Enjoy your Thank you. For one, please. Yeah. Yes, please. It's okay? Okay. Thank you. Ayan, so dito tayo. So, kahit good for one lang, dito tayo ngayon sa may kalsada. Nakakahiya naman. Makikita natin mga dumadaan. Okay. Teşekkür ederim. Rica ederiz, rica ederiz. Hoş geldiniz. Grabe, pagka kinakausap natin silang Turkish, sasagot silang Turkish, di rin natin maintindihan. Okay, pakita ko muna sa inyo yung menu ha. Ito guys, so Turgut. Ito yung mga offerings nila dito. So may hot starts na ganyan and so on. Ang plain rice wala na 300 lira. Ayan. So, ito yung baked pitas na sinasabi ko sa inyo. Next time, tatry natin yan. So, Turkish pita with cheddar cheese. Oh my God, ang sarap niyang mga ganyan. Alam niyo, para it's giving kachapuri yung nakikita natin sa kanya. Ito, sikat din to, Turkish manti. Special dishes in the natural oven. Ano ba yun, Ivan? Parang na nakikita mo, mga gising-gising, ganun. Alam niyo yun, gising-gising nakikita natin. Ito, traditional kebabs. Ayun yung mga kebabs, guys. So, magkano tong mga kebab? Pakita ko na lang sa inyo ito. Adana kebab, spicy, 990 siya. So, ito in order natin, Iskender. 150 grams siya, 190. Noong una tinatanong natin kung ano mas masarap, kung tavuk, pirzola o ito. Kasi ito guys, may rice. Pero sabi nila, ito daw, mabigat daw sa tiyan. Sabi ko, hindi naman kasi tayo super hungry. Kaya ito na lang, bibili natin. 190 naman siya. So ito, vegetarian. Ah, galing. Yung pala yung Turkish nila, vegetarian. So, yan yung mga options. May pizza din sila dito. 990 lira. In fairness, hindi ganoon kamahal no? Tapos ito yung mga egg. Pero yung mga egg bukas na lang yan. Meron naman tayong breakfast buffet. Itong baklava, masyado na tayo nasuya. Wag na muna yan. Tapos umorder lang tayo ng tea nga pala. Turkish tea, 110. Yan. So, yun ang ating kakainin for today's video. Tapos, meron silang ganito guys. If ever, kung mga need nyo yan, mga basic things. Ganda nito, no? Restaurant, hotel? Hindi, restaurant yan. Kasi parang walang mga room naman. Sa area lang natin. Ito yung hotel natin, dire-diretso lang dyan. Ganito talaga yung mga plato nila dito. May mga design. Ito guys, dumating na yung inumin natin. Actually, ito lang kasi in-order nating drinks. Pero, alam nyo yun, kakain tayo ng isang buong meal. Tapos ito lang yung parang inumin natin. Parang feeling ko kailangan pa nating umorder ng tubig. Pero, at least, meron tayong init ng tiyan. Super sikat dito sa Turkey O yan, Turkey ha. Kasi guys, may mga nag-comment sa atin sa first episode natin, Ivan, Turkey daw siya. Ang masasabi ko lang po sa inyo, actually, may ikikwento ko sa inyo yung pinaka-actual story. Pero dito, yung mga locals, Turkey pa din yung tawag, ganyan. Pero tama na yung mismong government nila ni-request sa United Nations na Turkey na yung itawag because of sa mga confusion, ganyan. Tapos gusto nila ng mas strong na parang identity. One of the reasons is gusto nila yung mahiwalay sila sa confusion nung tawag doon, yung sa ibon, yung turkey, yung turkey na pinaka parang kinakain tuwing Thanksgiving. Parang ganon. Isa yun sa mga main reasons. Pero mamaya explain ko sa inyo lahat. Pero here, meron ka mga makikita pa dito na turkey, but mostly sa mga published na mga articles and so on, turkey na talaga. Dito sa YouTube, ang pinaka SEO na pinaka best in SEO if ever kapag ka SEO wise, Turkey pa din. So kung makikita nyo din sa mga ibang vlogs, Turkey pa din siya. Both are accepted, but yung government highly recommended na itawag is Turkey. Ito na guys, yung pagkain natin, Iskender. Wait, mainit. Move natin. Ayan. Teka. Ayan, mainit siya. So, medyo marami-rami siya, yes. So, at least walang kasamang rice na, di ba? So, ganyan siya sinerve.
Meron tayong mga sauce dyan, and also ito yung ating Turkish tea. So again, Iskender. Tikman muna natin. Nanamnamin ko muna para ma-analyze natin sa ako sa inyo sasabihin. Okay? So, wait lang. Ay, may pusa sa ilalim. Ito siya. Yan. Ang sarap. Ang sarap. Yung Iskender, guys, sikat na food dito sa Turkey na kung saan mix siya ng lamb and beef. Usually ganun ang ginagawa. Ang lambot niya, pero alam niyo yung outer, medyo may katigasan ng a little, pero malambot siya kapag ang hinuya mo. Tapos marinated siya, like hanggang loob may lasa. I like it. Sarap. Pero ang dami ng serving, buti na lang, wala nang kasama tong rice. Guys, alam nyo, ang sarap niya kapag kami mix dito sa yogurt. Kasi inalok tayo nung una, gusto ba natin nung parang yogurt something nila. Ayoko pa ako. Pero yogurt din yung kasama kasi nito. Ang sarap niya kapag ka pinag-mix. Nagbe-blend yung lasa niya. Hindi yung parang ayaw natin yung combination. Type natin siya. May asim factor yung yogurt, tapos may linamnam, and medyo may onting alat. Mix of three. Walang tamis Parang I think maganda siyang kainin kapag ka mainit pa. And guys, bago pa natin makalimutan, dito sa ating Turkey Travel Series, ito yung ating unang pagkain na Ivan DJ approved. Sarap! Ito guys, so naubos na natin yung pagkain natin, and it's time for Turkish tea. Hindi lang siya super mainit na kasi ayoko na masyadong mainit na kumakain tayo ng Iskender tapos kakainin tayo ng mainit. Parang hindi ko vibe yung ganun. Kahit yung Turkish tea nila, mas gusto ko kasi sa Turkish coffee, though kasi hindi naman talaga tayo makape. Pag pupunta kayo dito sa Istanbul, try this one. Promise. Sarap. Pero nilalagyan nila talaga to ng sugar kaya lang option talaga natin yung hindi mag-sugar. Guys, tignan nyo. Sinervan tayo uli ng isa pang tea. Tapos may watermelon. Sabi, it's on the house. Nakakatuwa naman. Ang mabait naman ng mga Turkish people. Nakakatuwa. Alam nyo yun, yung parang feeling ko aasidin na tayo dito sa tea na iniinom natin. Binigyan pa tayo nila ng isa. Thank you so much. Diba? Thank you. Yeah, thank you. Try natin. Ito kasi hindi na siya malamig. So, lagyan na natin ito. Mamaya na lang. Ano na lang, ubusin na muna natin ito, tapos ito isusunod natin. Pwede na natin ito madaliin. Ganito. Ito yung tinatawag nating cocktail. Tsaa. So, since meron na tayo isa pa, ayan na. Ilagay na natin to. Very healthy. Tea and watermelon. Ayan siya. Nakakatuwa naman. Ang cute nung pag-gift nila sa atin. Hindi ko alam actually kung bakit sila nagbigay ng ganito. Pero sabi it's on the house Pero alam nyo ba, ang isang tea na ganito, tulad ng sabi ko, nagkakahalaga to na 110 lira. So, nagkaroon tayo ng free na tea. The best. Perfecto. Diba?
Tanggalin muna natin yung seeds. Ayan. Saka natin kainin to. Itadakimasu! Ang sarap. Ang tamis. Ang tamis. At least, natural sugar. Sarap. Ang lamig pa. Ito guys, yung presyo ng food natin. So, 1,410 lira. So far, ito yung pinaka-expensive na kinain natin. Ayan siya, 1,410. Tapos na tayo guys kumain and so far, 5 star. Ang bait nila. So, ang bill natin, 1,410 pero 1,500 yung binigay natin. Diba? Para keep the change yung atake. Kasi ano siya ang bait. Ang mabait. Kita nyo yun, madadapa pa. Yan, for the tawid tayo ngayon here. Ngayon, binigyan tayo ng 2 tsaa. Inaasid tayo ngayon. Ganun yun ganun yun. Tignan nyo dito sa Arasta Bazaar. Ang ganda talaga dito sa area na to. Punta kayo dyan guys pagka dito kayo sa Sultanahmet. Yun nga lang, medyo may kamahalan yung mga ibang binibenta dyan. Pero maganda at aesthetic yung lugar. Ay, nako, nagpi-flicker na naman. Okay na yung frame rate Yes, here. Come, sorry. Yung FPS Hello. No, Philippines. Boracay. Boracay, yeah. I was in there. Oh, thank you so much. Diba? Dito naman, Malaysia naman tayo. Alam niyo, so far, ang safe talaga dito. Wala tayo na-feel talaga na pangambaba, ganun. Tapos, alam niyo, kapag ka maaraw, like kapag ka super init, yung mga tao na umupo dyan, like pwede tayo umupo dyan, ganun. Sa mga susunod na araw, kapag last few days natin dito na sa Istanbul, maganyan tayo. Grabe, ang sarap pala mag-ikot-ikot dito ng gabi. Diba? It's giving. Pero grabe pa din yung tao Guys, nakikita nyo ba yan? Diba sa atin yung ganyang itsura ng langit mga 6:30 PM? Dito, tignan nyo. 9 o'clock. Sabing ganun sa mismong weather. 8:30. Bababa na pero hindi pa rin siya bumababa. Tingnan nyo yung mga tao. Ngayon, dito naman sila nakaupo. Kapag ka umaga, walang umuupo dyan. Kasi nga naman, bilad na bilad. Pakainit. Diba? So, upo lang tayo habang pinagmamasdan lang natin yung ganda ng Blue Mosque. Ayun yung Blue Mosque, guys. Dito tayo sa kabilang side. Kasi, hindi natin nakikita from here. Yan. Ay, naririnig natin may nagdadasal na. Ayun guys, nakasettle na tayo and I think bumababa na talaga yung talagang dumidilim na talaga. Ang tagal yung tumilim dito. Alam nyo ba kanina ko pa gustong lumabas pero sabi ko gusto ko madilim tayong lalabas. Like mga around 6 o'clock gusto ko nang lumabas 6 PM kasi super late na for me ng mga bandang 8 o'clock. Pero guys, tignan nyo naman 9 o'clock na magna 9:30 na ganyan pa yung kalangitan dito. In fairness, naglalabasan yung mga paniki. Ay, hindi pala paniki. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga nakikita natin sa social media, sa mga Google Maps, ganyan, na maganda yung ilaw ng gabi, yung Hagia Sophia. Ayan siya, yo. Yung color ng yellow niya, super yellow level. Ganyan. Yung ilaw kasi ng Blue Mosque, tignan nyo, puting-puti. Itong isa, meron siyang vibe. Nakikita niyo ba yung nakikita ko? Si Muning. Hi. Hi. Bakit umalis ka agad? Kailangan kita. Kailangan kita. Grabe. Pag kami mga dog ako nakakasama, tuwan-tuwa sila sa akin. Tapos si Muning, ayaw mo naman sa akin, nilapitan kita. Tingnan niya si Kuya. Inano niya yung aso niya. Kasi matapang pala tong pusa na to. Like tumataas yung ano niya, tumataas yung pinakabuntot. Ayan yung isa. Meow, 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 meow. Meow, meow. Ayaw niyo akong lapitan pag ganun. Kailangan ba meron ako ditong pagkain? Kayo na nga lang yung kausap ko dito. Ay, ayun, may mga cat food guys dito. If ever, ayan, may mga nagbibigay talaga ng cat food. Tapos may mga vending machine dito na cat food na lumalabas. So, ganun siyang level. Diba? So, ngayon, ang the golden, platinum, silver, bronze question. Ay, Van, ang mga pusa ba dyan sa Istanbul ay vaccinated?
Tanananan! Ang sagot po natin dyan, based yan sa na-research natin, yung iba vaccinated, yung iba hindi. Hindi siya tulad doon sa Georgia. Kung naaalala nyo doon sa Georgia, meron tayong pinuntahan doon na puro naman aso. So doon, vaccinated, merong nasa tenga nilang level na ganyan. Dito, hindi. So may mga vaccinated, pero hindi lahat ay natuturukan nilang level na. Kaya ganun, pag pupunta kayo dito, ingat-ingat kayo. Baka may makalmot kayo o makagat. Diba? Ito, ganito available na upuan. Moment muna tayo dito. Sa mga magandang upo, dito o doon? Dito na lang madaming tao para may mga kasama tayo. Okay, so ngayon naman dito sa part na to, sasabihin ko sa inyo yung ating first impressions, kung ano yung mga naobserbahan natin, ganyan, dito sa Istanbul, opo. So, usually, yung mga tanong nyo, ganyan, Ivan, safe ba dyan? Yun yung pinakaunang mga tanong eh. Safe ba yan for solo travelers? Safe ba yan for female solo travelers? Safe ba yan kapag maglilibot kami kapag kagabi? Ngayon po, gabi na, ayan, actually, it's already 9:16 p.m. Hindi tayo nakakaramdam ng kahit anong pangamba. So, safe siya, I think. Pero wag naman kayo pupunta dun sa mga sulok-sulukang level or mga kung ano-anong street. Okay? So kung safety ang pag-uusapan, kung maglalakad kayo sa gabi, okay siya. Okay siya. Yung mga ruta natin ngayon, okay siya. Hindi ko lang alam sa mga ibang tagong street. Kasi ito based sa experience natin at sa mga nafe-feel natin. Kasi di ba syempre kapag ka magta-travel ka, trust your instincts. Ganyan yung mga sinasabi. So far tinatrust natin siya. Wala tayong nafe-feel or something, ganyan. May mga nanghahablot ba dyan, Ivan? Wala. Wala siyang ganun dito. Okay po dito sa Istanbul. And susunod, I'm super excited and looking forward para magpunta naman sa Antalya, Ankara, Cappadocia, ganyan. Kasi stopover nga lang talaga to. Tapos gusto ko namnamin talaga. Tignan nyo ngayon, napapansin nyo ba? Pangatlong araw na natin dito, pero namnam natin yung Istanbul. May mga moment na hindi tayo nagba-vlog, umiikot lang tayo. Ganun, yun yung parang na-appreciate ko dito sa trip natin ngayon kasi hindi tayo super nagmamadali. Okay, bumalik na tayo sa mga impressions natin. Tapos observations. Number 2, totoo po, yung chismis na cat city talaga itong Istanbul. Napakadaming pusa. And they are super friendly, yung mga residents. Talagang inaalagaan yung mga pusa, ganyan. Yung iba nakikita nyo nagpepet. Yun nga lang, merong mga ibang areas dito na maaamoy nyo yung mga ng pusa. Gets nyo yung ibig kong sabihin. Pero yung mga pusa dito mababait, pero merong mga matatapang. Kaya mag-ingat po kayo if ever kung magpe-pet kayo. Pero so far so good, okay siya. Next naman na na-observe natin dito at na-experience natin, yung mga tao dito super hospitable. Like, ang babait nila. Though meron lang tayong na-experience doon sa Grand Bazaar na hindi natin makalimutan. Like, kasi di ba naka-face tayo doon ng racism, di ba? So, hindi ko na siya nilalakasan. Pero, I think there are types of people lang na ganun. Pero hindi natin siya i-generalize, okay? So, mababait po yung mga tao. Tulad kanina, tulad sa mga previous nating mga pinuntahan, ang nila, ang generous, ang maaalahanin, ganyan, and so on. So, huwag kayong matatakot at huwag kayong ma-intimidate pagka magpupunta kayo dito kasi approve po ang mga tao here. Tapos, next naman, isa sa mga na-observe natin dito po sa Istanbul, actually super lala ng prayer times, ganyan. Bigla-bigla na lang dito meron ka maririnig na nag-e-echo, na nagdadasal, ganyan. So, always respect na lang din yung mga beliefs nila sa ganyan. And nakakatuwa kasi may time na kapag natutulog tayo, like kahit parang okay naman yung bintana natin na sealed naman na ganyan, naririnig natin yung parang, ano tawag doon? Kapag ka Holy Week sa atin merong nagnonobena, di ba? Basta merong praying sa kanila na nag-e-echo talagang level, ganyan. Kaya super ganun ang mafe-feel nyo dito. May time na kapag ka hindi super kapal lang parang soundproof nung mismong bintana nyo, maririnig nyo siya. Tapos next, dito po, super traffic ng mga makikita nyo sa daan dyan. Yung Sultanahmet lang, yung mismo area natin sa Hena Hotel, sa labas nun, pagka mga bandang tanghali, ay sunod-sunod dun yung mga sasakyan. Pero hindi siya yung kasing lala sa atin sa EDSA naman. So yun lang, huwag kayong masyashock kapag nakakita kayo ng mga ganung level dito. Pero okay lang yun, tolerable naman. Next naman guys, na na-observe natin, dito po sa Turkey, affordable siya kumpara sa mga other countries na napuntahan natin dito sa Europe. Sinasabi kong Europe kasi nasa European continent tayo ngayon. So, yun.
affordable siya to the point na yung mga tubig dito hindi lalagpas ng 80 pesos, hindi lalagpas ng 70, may mga magnet pa dito na 20 lira lang, ganyan, and so on. Tapos yung mga ibang pagkain, dito yung kinain natin, doon sa una nating hotel, parang 250 lira lang yun. Meron pa siyang drinks, di ba? So, yung mga presyo dito, nagva-vary, depende sa lugar. So, dito sa area natin sa Sultanahmet, again, inuulit ko, I know na talagang super touristy talaga ng lugar na pinili natin kasi choice ko talaga yon. Kasi ganun ako personally na type of traveler. Kapag ka unang punta mo, medyo gusto mo sa touristy pa, sa susunod na punta mo, papalayo na yun, papalayo. So, sa Sultanahmet area, medyo ano siya, medyo yung mga pagkain umaabot ng 1,750, 1,990, ganyan. Pero sa mga ibang lugar, tapos kapag hindi sa touristy area, bumabagsak siya, guys. Up to 150 yung pagbagsak ng mga ibang pagkain. Ganyang level. Kaya kung sa mura factor lang, madaming mura dito. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong matakot sa ganon. Combo pa lang ng mura, safe, ganyan, and so on. Okay na. Perfect destination na siya. Yun nga lang, again, itong experience na to, Istanbul lang to. Hindi ko pa na-experience yung Cappadocia. Tapos guys, last naman na sasabihin ko sa inyo na observation natin dito, and also yung parang mga nakikita natin and nafe-feel natin, nararanasan natin talaga, mas sikat yung Turkish tea kaysa dun sa Turkish coffee. So kaya ko nasabing ganyan because kapag ka meron dito mga tao, yung mga locals, puro tea yung kinakain, iniinom nila. And personally tayo, nagustuhan din natin yung Turkish tea. Though hindi pa tayo nakaka-experience ng Turkish coffee, and I think parang need talaga yon para sa cultural immersion part natin na katry natin yung mga iba pang mga Turkish delights dito. I mean, tinuturing kong Turkish delight yung mga coffee, yung ice cream, and so on. Di pa natin nasusubukan yon. May 3 days na lang tayo dito. Kasi guys, ang tatamis. Kasi yung baklava nila, ang tamis. Yung kanafe nila, ang tamis. Ganyan. So, sa mga susunod, ang titikman natin is yung Turkish ice cream na muna. Yung sa Turkish ice cream, kaya lang hindi natin siya tinitikman pa muna. Aside from matamis nga siya. Kasi guys, merong presentation, may performance talagang gagawin. Yung parang yung cup, gaganon-ganon sa inyo. Ganon siyang level. Tapos, yung Turkish coffee naman, hindi ako nakakita pa so far. Parang yun pa yung hindi natin nakikita. No? Sige, sa mga susunod na araw, tatry natin yun. Pero again, Turkish tea, yung pinaka-the best than coffee for me. Ito guys, so we're back here sa pag-explore ngayong gabi here sa Sultanahmet area. Hindi ganoon katao na pagkagabi. Hindi tulad sa mga ibang lugar na pinupuntahan natin na kapag kagabi super dagsa. Ganyan. So malawak ngayon. Actually, weekdays, 9:29 p.m. Oh, ayan. 9:29, bagsak na. Wala nang araw. Pagka guys, trip yung tumambay sa mismo mga park, ganyan. Oh, ganyan ko kailan ako magsasalita sa nawala yung nawala yung tubig. Nakakahiya tuloy. Para tuloy tayo ditong naririnig ng mga tao yung sasabihin ko na yun. So, ayan. If ever, kung gusto niyo dito sa gitna, sa pagitan ng Blue Mosque and sa pagitan ng Grand Mosque. Sayang lang, tignan nyo, oh. Ginagawa kasi siya kaya hindi natin makita yung ganda. Ang galing, oh. Dahil sa mga ilaw, yung mga ibon para siyang nagiging drone. Oh, tapos kakabiglang gaganyan. Kung kailan ako aalis, saka bumubukas-bukas, ha. Lakad na tayo, guys, pa uwi. Tatawa ako. Natawa ko sa ginawa natin. Lumabas tayo ng gabing-gabi. Tapos ngayon, nag-worry tayo kasi gabi na. Kailangan nating bumalik. Alam niyo yun? Kasi nga late nga kasi yung sunset eh. Ang ganda naman ng ganito. Alam niyo guys, kasi di ba uso kapag sa mga ganyan ay tawag doon kapag ka nag-airplane ka, may mga usong ganito. O if ever, kung gusto niyo, pwede kayong bumili dito. Walang presyo eh. Hello! Tingnan nyo, di ba ganun? Inaalagaan nila yung pusa. Ayan. Ayan guys. Di ba? Pagkagabi, sarado na yung mga ibang shops. Kasi ay, paano nga naman di makasarado? 9:30 na ng gabi. Diba? Ayun, sikat din dito guys yung coaster, if ever. Kung mahilig kayo sa coaster, 50 lira ang presyo niya. Tapos mga bowl. Ano nilalagay dyan sa sawan? Patis, ganun. Suka. O ramen. Ay!
Ayun na naman, may pusa na naman dito. Hi! Daming pusa. Nag-iikot lang tayo, guys. Para sulit naman yung labas natin, di ba? Mga spices, mga tea, mga perfume. Grabe, all around tong shop na to. Ito, Arasta Ottoman Costume. Kung gusto niya ng ganyan, meron sila dito. Kano kaya rate? Alang rate na nakalagay. Tingnan nyo guys, nadaanan natin tong mga carpet. Ay, ito pala. Tingnan nyo, yung itsura ng ilalim. Ano siya yo? Parang may magnet siya pababa. Ganun siya kaganda yung quality ng Turkish carpets. Tsura pa lang mahal na. Kasi high quality. Ang ganda. Diba? Pwede kayo mag-photoshoot. Walang nakalagay na no photo and video dito. Merong mga anong ganito eh. Merong mga tour sa Get Your Guide and even sa Klook. Pero hindi kasi natin magawa dahil mabigat. Uy, ano ba gusto mo? Uuwi na ba ako? Ha? Ay! May nakita siya. Gabing distraction. Ano yun? Ay! Ba't gumaganon? Alam nyo, nakakailang araw na tayo, hindi pa tayo nakakatikim ng matcha. Feeling ko nanghihina na si Self. Kailangan na niya ng matcha. Kasi ang nakikita natin dito, kundi Turkish coffee, Turkish tea. Yun pala, no? Yun ang kulang. Ngayon, bili tayo dito ng water para may stock tayo. Ang water dito is 35 lira. Not bad. The price is not bad. Hello. Ayan. Ay, sorry. Ayan siya, 35 lira and Fuse tea? Hindi, wag na Fuse tea. Ito muna. Check tayo ng iba pa. Yun lang naman usually eh. Ito itsura ng mga mini market dito. Tingnan nyo puro pistachio. Meron din mga sunscreen if ever kung need nyo. Ayan. Mga sabon. Oh. Ito siya. May mga prices naman. Yung sun cream dito 350 lira. Yung toothpaste 95 lira. Shampoo 250 lira. Bio is 250 lira din. Ito guys, bumili lang tayo ng water. 35 lira siya. This one. Okay guys, so now I'm going to share sa inyo naman dito sa part na to yung mga common tourist scams dito sa Istanbul, Turkey. So ito po, mga na-combine to ng na-research natin, and aside from that, yun din yung mga ibang parang na-observe natin. So, yung mga masasabi ko dito, pwedeng mangyari sa inyo, pwedeng hindi din naman mangyari sa inyo, okay? Number 1, ang pinakasikat is ang shoe shine scam. So, yun is merong lalapit sa inyo na shine kunyari ng shoes nyo, tapos after nun, isisingiling kayo. Then, kapag siningil kayo, tapos umayaw kayo, is parang mas magiging aggressive yung tone. So, kapag gaganon, ang dapat nyong gawin is una pa lang politely decline, ganyan, and so on, para hindi na mag-continue pa yung ganong klaseng pakay. Number 2 naman is yung tinatawag na friendly local scam. So, itong friendly local scam na to is usually, hindi ko sure, pero meron tayong mga recently mga kumakausap sa atin sa daan kasi merong mga thing kapag kunyari, meron silang restaurant. Ang mangyayari, kakausapin ka muna nila in person, oh, hello, let's have a drink. Yun ang parang term nila. Pagka inaya ka nila ng drink sa loob, mag-drink ka muna for example. So, papayag ka, makikipag-usap ka, tapos, kapag ka nandun ka na, is pag umorder ka ng mismong menu nila, mahal siya pala. Ganun siya. So, basically, may scam ka because akala mo mura lang, ganyan. Tapos, nung una, parang friend-friend, ganyan. Tapos, biglang magkakaroon ng ganong klaseng bill. So, una pa lang, avoid nyo na, politely decline, lalo na, for example, kung nakakain na kayo, or meron kayong mga ginagawa sa iwasan nyo na agad yun.
pagka nakutupan niya agad kayo. Kasi trust your instincts naman kapag ganyan. Next na scam naman is yung tinatawag na taximeter scam. So, hindi lang naman yan dito sa Istanbul, kahit naman sa ang panig ng mundo may ganyan. Pero dito sa Istanbul, super talamak talaga yung taxi scam. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo na if ever, mag-Uber na lang kayo. Or kung di mag-Uber, mag-private transfer, ganyan. So, ang mangyayari doon, pagka sumakay kayo, hindi nila i-on yung meter, tapos i-charge nila kayo ng malaki kesa dun sa talagang parang dapat na presyo. So, pag ganun pa lang, kunyari sabihin nyo, can you turn on the meter? Parang ganyang level. Kung hindi nila ito turn on, I think wag na lang kayong sumakay para hindi na agad mangyari sa inyo yung ganong klaseng thing na ma-overcharge kayo. Next naman is yung tinatawag na fake tour guide scam. So, dito sa Istanbul, merong mga ibang lalapit sa inyo na para mag-aalok sa inyo ng tour ganyan. And kapag ka ganon, may possibility na i-scam kayo na talagang walang tour at meron din naman yung i-overcharge naman kayo sa tour. So, parang ako, ang maisasuggest ko sa inyo, para hindi mangyari sa inyo yun, mag-book kayo sa Klook, pwede din sa Trip.com, pwede din sa Get Your Guide, pwede din sa AirAsia Move. Napakadaming mga pwede nyong bukan ng mga activities and even eSIM para una pa lang bayad na and mabibigay naman agad sa inyo yung mga QR code and also instruction kung paano nyo siya i-claim, ganyan. So, dun pa lang sa ganung klaseng thing, makakaiwas na agad kayo. Next naman, isa pa tong sikat na scam na to, ang Istanbul Card Helper scam na tinatawag. So, kapag kasi sa mga train stations, meron dyang Istanbul Card machine, ilalagay ko dito, yung may color blue and yellow. So, merong mga ibang nakatayo dyan para i-guide kayo, pero in exchange nun, after nung kapag kunyari, kausap nyo sila, ganyan, may tendency madaming ways. Mag-i-steal sila ng money, tapos pwede din na pagpapalitin nila yung Istanbul card or pwede din na i-charge nila ng mas malaki. Parang mga ganong level. So ito, yung ganitong klaseng scenario, lahat po ito, mababasa nyo din sa internet. So kapag ka, for example, ganon, ay sabihin nyo, you know na lang, for example, kung paano mag-top up or bumili ng Istanbul card. Kung hindi niyo pa po alam by this time kung paano bumili ng Istanbul card at mag-top up, panoorin niyo yung episode 1 ng vlog natin. 165 lira lang yung Istanbul card. Meron yan sa airport pa lang. Tapos sa mga iba't ibang mga train stations, meron. Basta yung machine na yellow and green. Yellow and blue. Yellow and green. So yun. Yun po ang gagawin nyo para maiwasan yung ganyang klaseng thing. Next naman, ang tinatawag na restaurant menu scam. So this one, parang medyo connected siya doon sa friendly local. Kapag yung mga friendly local na sinasabi guys doon sa mga scams na nababasa natin online, yung mga nasa harapan ng restaurant to hindi naman yung parang sa mga ibang areas. Pagka yung tingin nyo nasa harapan ng restaurant, tapos may bibigay sa inyo na menu na walang visible prices, yun pa lang papasok na doon yung restaurant menu scam. Kasi pagka magabayad na kayo, doble, triple, ganyan yung mismong bill. So, dehado kayo sa part na yun. Kaya kapag ka, for example, biglang mapapasok kayo sa isang restaurant, always ask na agad sa menu na may presyo. Then kapag ka walang presyo, I think mas okay, sasuggest ko na lang sa inyo na maghanap na lang kayo ng iba pang restaurant. Tapos next naman, ito naman ang tinatawag na pickpocketing. Hindi naman na siya scam, pero yung pickpocketing, talamak yan sa kahit saang parte ng mundo naman. Pero that one, kailangan mas vigilant kayo at mas alert kayo, lalo na kung pupunta kayo sa Grand Bazaar, Spice Bazaar, Taksim Square, also sa mga trams, ferries, ganyan. Super duper dapat kayong dyan, aware. Kasi dyan po yung talagang pugad ng mga pickpockets. Kaya kapag ka, if ever, kung meron kayong extra budget, bumili kayo ng PackSafe. Hindi po tayo endorse ng ambassador thing dyan sa PackSafe, pero talagang trusted natin siya. At least doon, mahihirapan silang buksan yung inyong mga bag. So, naglalaro siya sa 2,000 to 6,000 pesos yung presyo. Next naman, ang tinatawag na fake ticket scam. So, meron po mga binebenta dyan sa mismong area sa Istanbul na bibilin nyo, may ticket na ibibigay sa inyo, pero fake siya. So, para maiwasan nyo naman yung mga ganon, I highly suggest, pwedeng online na lang kayo bumili. Again, Get Your Guide, AirAsia Move, Trip.com, and also Klook ang mga pwede nyong pagbilan ng ticket. So, kung hindi naman kayo komportable sa online at mas gusto nyo talaga yung face-to-face, sa mismong lobby or front desk ng hotel nyo, meron sila mga partner na travel agency, and I'm sure yung mga ganon, trusted na yon. Next naman, ang tinatawag na fake donation scam. So, may mga lalapit sa inyo na parang manghihingi ng donation. So, like doon sa Paris, di ba sa Paris meron din ganyan, magsasign ka, tapos may mga parang donate na something.
Yung ganun po, politely again, decline po agad. So, para maiwasan na din yun. And last but not the least, yung ATM distraction. Kapag kayo ay nagwi-withdraw, is may mga instances na may distract sa inyo. Tapos, kapag ka na-distract kayo, hindi nyo alam, meron na palang ginagawa sa inyo. Okay? So, yun po yung mga common na dapat nyong iwasan para maging smooth yung Istanbul travel experience nyo. And this one, sinasabi ko to para walang mangyari agad sa inyo na masama. Kasi kapag kunyari merong na-scam sa inyo or merong nangyaring hindi maganda, maapektuhan yung parang impression nyo or mismo parang review nyo sa isang country. So, una pa lang, iwasan nyo na itong mga to para maging okay at masaya ang trip nyo. Okay? So, yun lang guys. Sinabi ko lang sa inyo dito sa vlog na to, yung mga thoughts natin, yung gabing thoughts natin, and also, dito sa latter part, actually dito na tayo pa-exit na tayo sa Turkey. Ngayon ko lang siya ginawa kasi sabi kong ganun, para kung hindi kayo makakapag-research, yung iba sa inyo hindi makakapag-research kung ano yung mga common scams, at least masabi ko sa inyo dito para maging aware kayo. Ilista nyo lang yan or kung hindi, tandaan yung mabuti yung mga scams na yan para aware kayo bago kayo magpunta here. Okay? Again, maraming salamat po. Abangan nyo po ang mga susunod nating vlog dito sa Turkey. Actually, meron pang mga susunod after this episode. So, yun lang po. Bye-bye! Yun lang! Thanks!